Hello everybody, my name is Timothy Tavera and our topic for today is all about control structures. So let's begin. There are three basic structures. The first one is a linear, the second one is a relation, and the third one is the loop. Linear constructs sometimes contain processes that do not require evaluation or branching out of controls and therefore can stand independently without the others. But this type of situation is not always so there will be times when it has to seek support from other two structures just to give meaning to the required processing. Para mas mahimong effective ug powerful ang flowchart, kailangan i-combine o i-stitch together ang tulo ka structures, linear, rational, ug loop. Bisan pa nga ang linear structure makaya ra gihapon mag-function gamay dugay nga mainusara nga rational ug loop structures medyo limited ug restricted. Pananglitan, ang relational structure mahimong mo evaluate sa expression nga gi-assign niini pero ang flow niining kinahanglan mo balik dayon sa linear structure para mo take sa required nga process bisan unsa pa ang resulta sa evaluation sa laing bahin. Ang loop structure mas inferior kaysa sa duha kay dili siya maka-branch out o balhin sa bisan asa nga point sulod sa linear block kung wala maggamit og relational structure as a springboard para mo-jump backward o forward. Kung ang loop mo branch out sa gawas sa relational construct, kasagaran ang resulta ka infinite loop o ang program mag-hang o mag-freeze during execution. Sa simple nga pagkasulti para malikaya ang problema o mas optimize ang flow, ang programa kinahanglan nga magtinabangay ang tulo ka structures, linear, relational o loop. Kung dili ang daghan issues ang mahitabo sama sa infinite loop o pag-hang sa program. Example 1, draw a flowchart to enter two numbers through the keyboard and then display their sum on the screen. So, okay, bali, magbutang to two numbers. Assume ta nga pangita ang pinaka-highest nga value niya or assume ta nga 0 ang input niya. Then, na siyang algorithm niya, define A as a container or variable for the first value. So, sa ato pa lang mag 0 ni siya. And then B, same, kaning define ni B, same as A, mag-input ng 0. So, ang nang example na ganito na, naka 0 siya. Step 1, A, ang process niya from start, and then A, and this is the process, A equals to 0, same as the B and S. This tells computer to create containers. Ang linear construct usahay adunay mga processes nga dili kinahanglan og evaluation o pag-branch sa controls. Pag-branch out sa controls. Mao nga kaya niya mag-function nga mag-inusara nga walay tabang sa ubang structures pero dili gihapon ni kanunay may tabo. Adunay mga panahon nga kinahanglan gihapon niya mangita og suporta sa duha pa kay structures. Sa instruction sa structures ang relational ug loop aron ma-complete o ma-explain ang required processing sa simple nga pagsulti bisan pa nga ang linear construct makaya nga manginusara sa pipila kapag proseso na nagyap mga situations nga kinahanglan niya og tabang relational loop structures para mas matagan og klarong direksyon og kahulugan ang gikinahanglan nga proseso. Kung dili, mahimong dili ma-achieve ang desired outcome sa program. So, ang example niya siya. Ang kinahanglan sa problema kay maghimo ta og flowchart nga mo accept og duha ka numero. Duha. Gamit ang keyboard unya ipakita ang sum sa una ug ikaduhang numero sa screen. So I think this is the sum.
This the two values and this is the sum. Pero sa wala pa ta mosulod sa pagsulat sa atong solusyon, kinahanglan nga atong tan-awon ang mga kinahanglan sa pag-inisyal. Apil niini ang paghatag sa atong algoritmo sa tanang nga kinahanglan niini aron masuportahan ang proseso. Sa tinuod, ang computer kay matinumanon kayo ang ulipon nga andam mosunod sa atong mga sugo. Pero para masunod sa makina ang atong mga instruksyon, kinahanglan nga atong ihatag kaniya. Ang tanan nga gikinahanglan ni gawas sa iyang kaugalingon. Pananglitan, mahimo natong suguan ang computer nga mosulod og numero. Pero ang kaugalingon niini dili kini makahatag og kaugalingon nga sudlanan kung wala kitay sulti nga maghimo og usak diin niini mahimong itago ang value nga gustong natong isulod. Busa kinahanglan natong suguan ang computer nga maghimo og mag-assign og A and B og S isip sa mga sudlanan sa una, ikaduha ug ikatulong value matag usa. Kining mga sudlanan sa programming gitawag nga mga variable. Atong hisgutan ang dugang bahin sa mga variable samtang kita nagpadayon. Linear recursive steps. The flowchart as shown as a figure 3-1. So, linear construct design to perform a single pass processing, but with the same class of processing need to have been done twice. Will the linear structure will be able to handle it, or it can be still as consider. So this is the example of figure 3-1. Figure 3-1 nag-execute og duha ka tibuok nga proseso pinaagi sa pagbalik-balik sa mga steps sugod sa pag-input ug mga value para sa A ug B hangtod sa pagpakita sa ilang sum. Pero hinumdumi nga ang pag-set sa mga variables wala na usaba. Kini kay ang mga variables dili pwede ma-define og daghan pa sa usa ka beses. Tungod niini ang pagbalik-balik sa mga bahin sa miaging proseso pinaagi sa sunod nga pamaagi nakatabang sa pagtuman sa kinahanglanon ang nga makakuha og duha ka set sa data sa usa ka execution. Pero talagsa ra kayo ning pamaagi ha gigamit karon kung dunay mohimo nini dapat dili na kini sundon kay ang flowchart mahimong dili na makontrol. Mulapas o balik-balik ang tawag sa recursive. The previous example as illustrated in figure 3-2 shows how the recurrence of certain steps help achieve the second round of input processing before it ends. So magyapon sila. Magyapon ni sila na. Let's talk the linear in relation to loop structure. The previous example is from figure 2 shows how the recurrence of certain steps help achieve the second round of input processing before it ends. So sa figure 3-3 which is kini so explanation about all this is nagpakita nga imbes isulat pag-usab sa ang katapusan nga tulo ka steps para sa figure 3-2 para sa kaduhang set sa data entry pwede i-direct ang control balik sa input instruction. Pero sayang ang loop construct kanang sama sa gipakita nga figure 33.
Dunay dakong problema kay magpadayon gihapon ang loop nga walay undang. Kini nga padayon pa nga pag-execute siguradong musangpot sa logic error nga gitawag og infinite loop. Kini hinungdan nga ang sistema mohang up o mohunong og ang katapusang mosolusyon kay either manual nga pag-undang sa programa o manual nga pag-reboot sa computer. Samtang nagdagan ang programa, bisan importante ang paggamit sa loop structure sa overall flow logic sa flowchart, dili gyapon nato pwede pasagdan nga mag-mix ra siya sa linear construct lang. The relational structure. The diamond symbol is flowchart is used to indicate a conditional path. A question which is the form logical comparison is placed inside the aforesaid shape of evaluation. Ang diamond symbol sa flowcharting gigamit para ipakita ang conditional path o condition nga agianan. Ang usa ka pangutana nga naa sa porma sa logical comparison na itong pagtandi sa logic ba, ibutang sulod sa maong shape para ma-evaluate ang angay mga steps nga ibutang sa bisan asa nga path kung naa na-execute depende sa resulta sa test nga mo resulta siya og true, tinuod ba siya or dili, true or false nga tubag. Nara ngayang figure 3 to 4. Sumpay ra ni sila. Rational operators. As we previously mentioned, the truth value comparison expression can be determined through the use of 6 rational operators shown below. So, mao ni ang rational operators. Marag i-mention yata ako ni sa isa ka topic. Tungod kay nangita ta sa draw example to niya 3 to 5. Draw as approach into two numbers from keyboard and then find the highest, assuming there is only one highest with the highest value displayed screen. So the algorithm is define A as a container for the first value, define B as a container for the second value, and get a value of A and B. Compare the input values of A and B. If A is the highest, then display it, otherwise than B. So pasabot na kung dako ang B, ang A, i-display niya ang A, otherwise ang B, kung mas dako ang B, i-display ang B. Ara. Tungod kay nangita ta sa pinakataas nga kuan pinakataas nga value sa A ug B, maayo ang gamiton nato ang greater than is the greater than nara. Greater than. Maayo nga gamiton nato ang greater than sign para ikumpara nato silang mga value. Kini silang value. I-compare nato dapat greater than, dapat ibutang da. Pwede gamiton ang ubang logical operator sama sa equal ba or less than sign para makakuha og paagi kung saon nato makuha ang pinakataas nga value sulod sa test. Pero karon mas angay ang greater than sign kaysa sa ubang operators. Karon tan-awa ang flow o control samtang moagi sa input statement. Ang control moagi sa decision symbol. Decision symbol dire. Control moagi sa symbol. Kung A mas dako pa ang B, display and then stop. And then ang B mas dako. Kung ang B mas dako pang A, display B dire and then stop. Ang control moagi sa decision symbol para ikumpara ang value A o B. Kung ang value A mas dako kaysa sa value B,
ang yes path ang sundon ug mao nga ipakita nato ang value sa A kung dili ang no path ang sundon, ug ipakita nato ang value sa B walay dugang test nga kinahanglan kung makita nga ang value sa B dili mas taas kaysa sa A. Tungod kay sumala sa gihatag nga problema wala tay giassume nga parehas ang value sulod sa data entry. Bisa sa asa nga agyanan ang flow control dapat mag-merge sa drip mag-merge usa mulaga sa relational structure para sunod na steps. The nested relation structure. Ang relational structure kasagaran nagpakita og simple nga proseso ang pag-evaluate nga mao nga pagtandi sa duha ka value sulod sa usa ka decision box, pero kaya ang algorithm na kinahanglan og mas komplikado nga proseso sa pag-evaluate kinahanglan sa adunay pamaagi para masiguro ang flexible ang relational structure tungod kay dili na labaw sa duha ka items ang pwede ma-compare sa usa ka decision box. Hinungdan nga importante nga maghimo og lain nga decision shape para sa lain nga pair sa test. Sa katapusan daghan nga decision symbols nga mo appear kauban ang ubang mga test nga may kalabutan nga path sulod sa flowchart. Kini nga nagkaana sa decision symbol sulod sa path sa lain nga decision structure construct gitawag ang nested relational structure. Tungod naay ang example 3, draw project to enter the numbers from keyboard and then find the highest number. Nara. Tungod kay wala ta kay balong kung asa sa duha A ug B, ang mas dako ang value magsunod ta sa pag-check pinaagi sa compare sa value og gamit ang greater than sign. Kung ang resulta kay yes, siguradong mas dako ang A mao nga ipakita ang value pero kung no, ang resulta dili dayon pwede mo conclude nga mas dako ang si B kaysa sa parehas sa di sila og wala labaw. Mao kinahanglan mag-test pag usab pero karon si B ang atong i-compare kung mas dako ba siya kay sa A. Kung mas dako si B, ipakita na to iyang value, pero kung human sa duha ka test wala gyapon na mas dako, ibig sabihin parehas sila mao nga wala tay ipakita. The loop structure. This action performing kung mag-loop ka parehas sa mag-repeat kung task kinahanglan na i-control para may balaan kung kanos ang munong pinanglitan. Kung mag-loop ka para mag-count gikan 1 to 10 ang loop munong kung maabot na nimo ang 10. Kung wala yung control ang loop mahimong magpadaan gihapon sa masangpot nga infinite loop nga makaguba sa program nga maong importante nga naay termination point ang loop para malikayan ang issues. Sa figure ang approach ay magsugod sa pag-define ng tulo ka variables unya maghulat og data nga i-input gamit ang variables A ug B human ma-input ang sum A ug B i-compute ug ma-save sa S dayon ang sum ma-display sa screen ug ang proseso ang pag-input o pagbag-on data sa balikon pag-usab. Again, same nara. Control loop. Pag dili matrap ang infinite loop, ang loop kinahanglan na ay klarong exit point. Panangitan kung ang mag-loop ka para mag-count gikan 100 to 10 ang exit point kay kung maabot ang nimo ang 100 kung wala exit point ang loop dili munong. Ang resulta problema sa programa nga importante nga naay klarong condition para malikayan ang infinite loop. So
Thank you and that's it. God bless all.